Maraming salamat mga ka-Teacher Rick Vic sa pagpapatuloy mo sa pagtuklas ng karunungan kasama ako. Narito ang ating mga layunin para sa ating aralin. Dula ng nagdaan, agad nating laruin, nang lalong matandaan ang nagdaang aralin. Paakyatin sa 3 entablado ang may hawak ng salitang may kaugnayan sa dula. May kaugnayan ba ang salitang pahina, dialogo, aktor, editing, tanghal? Pili ng 3. Mahusay talaga kayo mga ka-Teacher Rick Vic. Kaya naman, score mo, comment mo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share rin sa iba ang ating mga aralin. Sanhi ng pagdami ng nais manirahan sa syudad. Ating alamin sa larong Lipat Bahay. Iayos ang mga sasakyan batay sa sanhi ng paglipat mula sa lalawigan tungo sa syudad. Iyan ba ay dahil sa serbisyo, trabaho, o edukasyon? Pagsunod-sunurin ang mga sasakyan ng dahilan. Narito ang mga kasagutan. Batay sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, PIDS, narito ang 3 pangunahing sanhi ng paglipat sa syudad ng mga Pilipino. Unang sanhi ng paglipat ay trabaho. Ikalawa, edukasyon. At ikatlo, serbisyo, gaya ng mga ospital o serbisyo medikal at iba pa. Ating akda ay may mga salitang susukat sa kasanayan sa talasalitaan. Kaya tayo nang mamitas ng bunga, bolaryo. Ilagay sa tamang sisidlan ang bunga ng kahulugan. Anong tawag sa narinig subalit hindi maunawaan? Anong tawag sa malalim na tumagos o bumaon? Anong tawag sa paghahanap o paghahagilap? Anong tawag sa pigil o nasupil? Anong tawag sa tumpok ng mga ginapas na palay? Ang mga talasalitaang iyan ay mula sa akdang Lupang Tinubuan. Ito ay isang maikling kwentong isinulat ni Narciso Reyes. Naway maibigan nyo ang inihandang buod. Buod ng Lupang Tinubuan ni Narciso G. Reyes. Si Danding, kasama ang Tia Juana at Tio Goryo, ay bumalik sa nayon ng Malawig upang makiramay sa kamag-anak nilang namatay. Sa tren pa lang, iniwan nila ang maingay na Maynila at unti-unting naramdaman ni Danding ang katahimikan ng probinsya. Pagdating nila sa Malawig, nakita niya ang payak na buhay at mga kamag-anak na mainit na tumanggap sa kanya. Sa Lamay, nakita niya ang bangkay at nakaramdam siya ng lungkot, lalo nang makita niyang kahawig ito ng kanyang ama. Pagkatapos kumain, nagpunta si Danding sa bukid. Doon siya nakausap ni Lolo Tasio na nagkwento tungkol sa kabataan ng ama niya. Paano ito naglaro, nadapa, umibig at namuhay sa nayon. Dito naintindihan ni Danding ang mga alaala ng kanyang angkan at ang koneksyon ng ama niya sa Malawig. Nang inilibing si Tata Inong, napaluha si Danding dahil ramdam niya ang bigat ng pamamaalam. Sa pagbalik niya sa bukid, nakahanap siya ng kapayapaan. Narinig niya ang hangin, naamoy ang lupa, at naramdaman niyang parang nakaugnay na siya sa lugar. Sa huli, naunawaan ni Danding ang kahulugan ng pagmamahal sa lupang tinubuan, ang lugar ng mga alaala, ugat at pinanggalingan ng kanyang pamilya. Dito niya natuklasan kung bakit mahalaga bumalik sa pinanggalingan at kung bakit ipinaglalaban ng mga tao ang kanilang bayan. Narito naman ang buong bersyon ng akda, kalakip ng pangkatang pagsusuri sa tulong lang Tagis Husay. Unang pangkat, tauhan ay ilarawan.
Ang tren ay tumulak sa gitna ng salisalimuot ng mga ingay. Nagsisigawan ng mga batang nagtitinda ng mga babasahin. "Tribune, Mama! Tribune! Taliba! Ubus na po! Liwayway! Bagong labas!" Alingaw-ngaw ng mga habilinan at pagpapaalam. "Huwag mong kalimutan si Indo ha! Ang baba mo ay sa Santa Isabel. Tingnan mo ang istasyon. Temyong, huwag mong mabibitiw-bitiwan ng supot na yan." Nagkalat ang mga magnanakaw. Mag-ingat ka. Kamusta na lang sa kauwing? Sela, sabihin mong sa mahal na araw na kami uuwi. Ang pases mo, Kiko, baka mawaglit. Maligayang paglalakbay, Ginang Enriquez. Ngumiti ka naman, Ben. Hindi naman ako magtatagal doon at susulat ako araw-araw. Kamusta na lamang? Paalam. Paalam. Hanggang sa muli. Ang tren ay nabuhay at dahan-dahang kumilos. Tiyag, 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 tiyag. Naiwan sa likuran ni Danding ang takip silim ng tutuban at sila'y napagitna sa malayang hangin at sa liwanag ng umaga. Huminga ng maluwag ang kanyang tiya Joanna at ang sabi, "Salamat at tayo'y nakatulak na rin. Kay init doon sa istasyon." Ang kanyang tiyong Goryo ay nakadungaw at nagmamasid sa mga bahay at halaman sa dinaraanan. Ang galaw ng makina ngayon ay mabilis na tugma-tugma. Tila pintig ng isang pusong wala ng alinlangan. Napawing tila ulap sa isip ni Danding ang gulo at ingay ng pag-alis at gumitaw ang pakay ng kanilang pag-uwi sa Malawig. Nagsasalita na naman ng kanyang tiya Juana. "Ang namatay ay ang tatay Inong mo, pamangkin ng iyong lola Asyang at pinsan namin ng iyong ama. Mabait siyang tao noong siya'y nabubuhay pa." Si Danding ay sinagian ng lungkot. Bagamat hindi niya nakita kailanman ang namatay na kamag-anak, ang pagkabanggit sa kanyang ama ang tumimo sa ilang bahagi ng kanyang puso at naglapit sa kanyang damdamin ang hindi kilalang patay. Naalala niya na sa Malawig ipinanganak, lumaki at nag-aisip ang kanyang ama. Bumaling siya sa kanyang tiawana at itinanong kung ano ang anyo ng nayong iyon, kung mayaman o duka, kung liblib o malapit sa bayan. At samantalang nag-aapohap sa alaala ang kanyang butihing ate, ay nabubuo naman sa isip ni Danding ang isang kaaya-ayang larawan at umusbong sa kanyang puso ang pambihirang pananabik. Ikalawang pangkat, tagpuan ay ilarawan. Sa unang malas, ang Malawig ay walang pagkakaiba sa alinmang nayon sa kalagitnaang Luzon. Isang daang makitid, paliko-liko, natatalok pa ng makapal at manilaw-nilaw na alikabok, mga puno ng kawayan, mangga, niyog at akasya. Mga bahay na pawid, luma na ang karamihan at sunog sa araw ang mga dingding at bubong. Pasalit-salit, isang tindahang hindi mapagwari kung tititigan sa malapit. Doon at dito, nasisilip sa kabila ang madalang nahanay ng mga bahay. At sa ibabaw ng lahat, nakangiti at puno ng ningning ng umaga, ang bughaw, maaliwalas at walang ulap na langit. "Walang maganda rito kundi ang langit," ang sabing pabiro ng kutsero ng karitelang sinasakyan nila. Pinaglalabanan ni Danding ang sulak ng pagkabigo sa kanyang dibdib. "Hindi po naman," ang marahan niyang tugon. Naisaloob niyang, sa mga nayong tulad nito isinilang at nagsilaki sina Del Pilar at iba pang bayani ng lahi. At sa gayong mga bukirin nagtatungning ang diwa ng kabayanihan ng himagsikan laban sa mga Kastila. Ang alaalang iyon ay nakaaliw sa kanya. Nagbigay ng bagong anyo sa lahat ng bagay sa paligid-ligid. Ikatlong pangkat, pahiwatig ibigay. Kay rami pala niyang kamag-anak doon. Hindi mapatid-patid ang pagpapakilala ng kanyang tiya Juana. Sila ang iyong lolo Tasio at sila ang iyong lola Ines. Ang mga pinsan mong Juan, Seling, Maria at Asias. Ang iyong nana Bito, ang iyong tata Inting, Yukod at Ngiti Rito, halik ng kamay roon. Mga kamag-anak na malapit at malayo, tunay at hawa lamang, matatanda at mga bata.
Ang lahat yata ng tao sa bahay, buhat sa mga nangasapuno ng hagdan hanggang sa nangasaloob, ay pawang kamag-anak ni Danding. Mabuti na lamang at likas na sarat ang ilong ko. Ang naisaloob niya, kung hindi ay pulpol na marahil ngayon. Ika-4 na pangkat, Akda Ibuod. Sapagkat sila lamang ang nagsipanggagaling sa Maynila, sa pagtitipong iyon ay napako kina Danding ang pansin ng lahat. Umugong ang kamustahan. Bala na ang nagtanong kay Danding ng kung ano ang lagay ng kanyang amang may sakit at ng kanyang inang siya na lamang ngayong bumubuhay sa kanilang mag-anak. Sinulyapan ng kanyang tiya Juana si Danding at sinikap na saluhin ang mga tanong. Bantad na siya sa pagkamaramdamin ng kanyang pamangkin at alam niyang ang kasawian ng ama nito ay talusaling nasugat sa puso nito. Ngunit hindi niya maunahan ang pagtugon kay Danding na tila magaan ngayon ang bibig at palagay na ang loob sa piling ng mga kamag-anak na ngayon lamang nakilala. Isang manipis na dingding ng sawali ang taning nakapagitan sa bulwagan at sa pinakaloob ng bahay na siyang kinabuburulan ng patay at sa bukas na lagusan na napapalamutihan sa magkabilang panig ng mga puting kurtina sa loob ng pinagbuhol na lasong itim ay walang tigil ang pagyaot-yaot dito ng mga taong nakikiramay sa mga namatayan, nagmamasid sa bangkay. Ngunit pagpasok ni Danding ay nag-iba ang kanyang pakiramdam. Napawi sa kanyang pandinig ang alingaw-ngaw sa labas at dumampi sa kanyang puso ang katahimikan ng kamatayan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kabaong at pinagmasdan ang mukha ng bangkay. Maputi, kaaya-aya ang bukas. Isang mukhang nagbabandila sa katapatan at kagitingan. Nabakas ni Danding ang lapad ng noo, sa mga matang hindi ganap ang pagkakapikit at sa hugis ng ilong ang bahagyan pagkakahawig sa kanyang ama. Bigla siyang nakaramdam ng awa at lungkot. Hindi mo nababati ang Nana Maria mo, ang marahang paalala ng kanyang tita Juana. At ang pinsan mong si Bining, ang pabulumpang habol. Humalik ng kamay si Danding sa asawa ng yumao at naupo sa tabi ni Bining. Ngunit wala siyang nasabing anuman. Puno ang kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, ay umabot siya ng isang album sa mesang kalapit. Binuksan iyon at pinagmuni-muni ang mahiwaga at makapangyarihang kaugnayan ng dugo na nagbubuklod ng mga tao. Pagkakain ng tanghalian ay nanaog si Danding at nagtungo sa bukid sa may likuran ng bahay. Nakaraan na ang panahon ng paggapas at namandala na ang ani. Malinis ang hubad na lupa na naglalantang sa init ng araw. Naupo si Danding sa ilalim ng isang pulutong na mga punong kawayan at nagmasid sa paligid-ligid. Ika-5 pangkat, Baliktanaw Ibahagi. Hindi kalayuan, sa gawing kaliwa niya, ay naroon ng kanyang lolo Tasyo na nagkakayas ng kawayan. Ang talim ng matanda ay tila hiyas na kumikislap sa araw. Tumindig si Danding at lumapit sa matanda. Si Lolo Tasyo ang unang nagsalita. "Kaparis ka ng liyong ama," ang wika niya. "Bakit po?" "Balisa ka sa gitna ng karamihan. Ibig mo pa ang nag-iisa. May mga sandali pong kailangan ng tao ang mapag-isa. Ganyan din siya kung magsalita. Bata pa'y magulang na ang isip. Nasaksihan po ba ninyo ang kanyang kabataan?" "Nasaksihan. Napahalakhak si Lolo Tasyo. Ang batang ito. Ako ang nagbaon ng inunan ng ama mo. Ako ang gumawa ng mga una niyang laruan. Naulila agad siya sa ama." Tumayong bigla si Lolo Tasyo at itinuro ng itak ang hangganan ng bukid. Doon siya malimit magpalipad ng saranggola noong bata pa siyang munti. Sa kabilang pitak siya nahulog sa kalabaw nang minsang sumama siya sa akin sa pag-aaro. Nasaktan siya noon. Ang akala ko'y hindi siya titigil sa kaiyak. Lumingon ang matanda at tiningala ang punong mangga sa kanilang likuran. "Sa itaas ng punong ito, pinaakyat ko at pinagtago ang ama mo isang hapon.
Noong kainitan ng himagsikan, nang mabalitaang may mga huramentadong Kastila na paparito. At doon, sa kinauupuan mo kanina, doon niya isinulat ang kauna-unahan niyang tula. Isang maikling papuri sa kagandahan ng isa sa mga dalagang nakilala niya sa bayan. May tagong kapilyo ng ama mo. Napangiti si Danding. Ang dalaga po bang iyan ang naging sanhi ng pagkakaluwas niya sa Maynila? Oo. Natigilan si Lolo Tasyo na tila nalalasap sa alaala ang mga nangyari. Nahuli sila sa tabi ng isang mandala ng palay. Nahuli po? Oo, sa liwanag ng aandap-andap na bituin. Ika-6 na pangkat, idioma ay hanapin at sagutin. Marami pang ibig itanong si Danding, ngunit naalala niya ang patay at ang mga tao sa bahay. Baka hinahanap na siya. Unti-unting pinutol niya ang pag-uusap nila ni Lolo Tasyo at iniwan ang matanda sa mga alaala nito. Anong pinanood mo sa bukid? Ang usisang biro ng isa sa mga bagong tuklas niyang pinsan. Ang araw? Ang tugon ni Danding, sabay pikit na mga mata niyang naninibago at hindi halos makakita sa agaw dilim na tila nakalambong sa bahay. Ang libingan ay nasa gilid ng simbahan, bagay na nagpapagunita kay Danding ng sumpa ng Diyos kay Adan sa mga anak nito at ng malungkot at batbat sakit na pagkakawalay nila, nakamatayan lamang ang lubusang magwawakas. Nagunita niya na sa maliit na bakurang ito ng mga patay na nakahimlay ang alabok ng kanyang ninuno, ang abang labi ng katipunan, ng mga pag-asa, pag-ibig, lumbay at ligaya, ng palalong mga pangarap at mga pagkabigo na siyang pumana sa kanya ng kanyang angkan. Magaan ang pagyapak ni Danding sa malambot na lupa at sinikap niyang huwag masaling maging ang pinakamaliit na halaman. Handa na ang hukay. Wala na ang nalalabi kundi ang paghulog at pagtatabon sa kabaong. Ngulit, nang huling sandali ay binuksang muli ang takip sa kapat ng mukha ng bangkay upang ito'y minsan pang masulyapan ng mga naulila. Nabasag ang katahimikan at naghari ang impit na mga hikbi at ang mga piping pananangis na higit na makadurog puso kaysa maingay na pag-iyak. Ika-7 pangkat, tunggalian tukuyin. Pinagtintim ni Danding ang kanyang mga bagang, ngunit sa kabila ng kanyang pagtitimpi ay naramdaman niyang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sandaling nag-ulap ang lahat ng kanyang paningin. Nilunod ang kanyang puso ng matinding dalamhati at ng malabong pakiramdam na siya man ay dumaranas ng isang uri ng kamatayan. Balisa at nagsisikip ang dibdib ng damdaming ito. Si Danding ay dahan-dahang lumayo at nagpaunang bumalik sa bahay. Ibig niyang mapag-isa, kaya't nang makita niyang may taong naiwan sa bahay, ay patalilis siyang nagtungo sa bukid. Lumulubog na ang araw at nagsisimula ng lumamig ang hangin. Ang abuhing kamay ng takip-silim ay nakaamba na sa himpapawid. Tumigil si Danding sa tabi ng pulutong ng mga kawayan at pinahid ang pawis sa kanyang mukha at leeg. Ang kapayapaan ng bukid ay tila kamay ng isang inang humahaplos sa nag-iinit na noo ni Danding. Huminga siya ng malalim, umupo sa lupa at ipinikit ang mga mata. Dahan-dahang inunat niyang kanyang mga paa, itinukod sa lupa ang mga palad. Tumingala at binayaang maglaro sa ligalig niyang mukha ang banayad na hangin. Kay lamig at kay bango ng hangin iyon. Ika-8 pangkat, ibigay ang reaksyon sa narinig ng tauhan. Unti-unti siyang pinanawan ng lumbay at agam-agam at natiwasayang pagod niyang katawan. Sa kapirasong lupang ito, na siyang sinilangan ng ama niya, ay napanatag ang kanyang puso. Palakas ng palakas ang hangin na nagtataglay ng amoy ng lupa at kay bango ng nakamandalang palay. Naalala ni Danding ang mga kwento ni Lolo Tasyo tungkol sa kanyang ama at siya'y napangiti ng lihim. Ang pagsasaranggola sa bukid, ang pagkahulog sa kalabaw, dalaga sa bunton ng palay, ang lahat ay nananariwa sa kanyang gunita.
Tumawa ng maraan si Danding at pinag-igi pang lalo ang pagkakasalampak niya sa lupa. Tila isang punong kababaon doon ng mga ugat. Siya ay nakaramdam ng pagkakaugnay sa bukid na minsay nadiligan ng mga luha at umalingaw-ngaw sa mga halakhak ng kanyang ama. Ika-9 na pangkat, mensahe o aral ng akda. Sa sandaling iyon ay tila hawak ni Danding sa palad ang lihim ng tinatawag na pag-ibig sa lupang tinubuan. Nauunawaan niya kung bakit ang pagkakatapon sa ibang bansa ay napakabigat na parusa at kung bakit ang mga nawawalay na anak ay sumasalunga sa bagyo at baha makauwi lamang sa inang bayan. Kung bakit walang atubiling naghain ng dugo sina Rizal at Bonifacio. Sa kabila ng mga magigiting na pangungusap ng pambihirang mga pagmamalasakit at ng kamatayan ng mga bayani, ay nasulyapan ni Danding ang kapirasong lupa na kinatitirikan ng kanilang mga tahanan, kinabubuhayan ng kanilang mga kamag-anak, kasalo sa kanilang mga lihim at nagtatago na pamana ng kanilang mga angkan. Muli siyang napangiti. Ika-10 pangkat, kaisipan o tungkol saan ang akda. Sa dakuan ng baybay ay nakarinig siya ng mga tinig at nauulinigan niyang tinatawag ang kanyang pangalan. Dahan-dahan siyang tumayo. Gabi na, kagat na ang dilim sa lahat ng dako. Walang buwan at may kadiliman ng langit. Ngulit nababanaagan pa niya ang dulo ng mga kawayang nakapanood ng paglikha ng unang tula ng kanyang ama at ang ilang aandap-andap na bituing saksi ng unang pag-ibig nito. Upang matiyak ang inyong lubos na pag-unawa, laruin natin ang saliugnay. Ang mga salita ay pag-uugnayin ng makapaglahat ng aralin. 1. Maikling kwento. 2. Narciso G. Reyes. 3. Maynila. 4. Malawig. And 5. Aral. Pinahahanga niyo ako sa inyong pagsisikap. Talas-isip naman ang ating laruin. Simple lamang ang inyong gagawin. May nakahandang kasagutan. Bubuo ka ng makabuluhang katanungan. 1. Lupang tinubuan. 2. Panahong lumipas. 3. Limang pandama. 4. Idioma. And 5. Hugot. Nagustuhan mo bang lahat ang ating aralin at gawain? Subscribe na at paki-share ang ating YouTube channel. Ito ang inyong Teacher Rick Vic.